Maligayang panunood po, Karikap. Ang ating tatalakayin ngayon ay tungkol sa isang true story historical war drama movie na may pamagat na The Midwife. Kaya sit back, relax, at simulan na natin. Nagbibisikleta lang siya, nagpaplanong bumili ng ilang bagay sa kalapit na bayan nang bigla siyang hinarang ng mga sundalong Aleman at hiniling na tulungan silang itulak ang kanilang sasakyan. Wala siyang ibang magawa kundi sundin ang utos ng mga sundalo. Nguit ang hindi niya inaasahan, ang sandaling iyon ang magdadala sa kanya sa taong magiging pinakamahalaga sa kanyang buhay. Sa isang tingin lamang, agad nang nabihag ng kanyang puso si Helena sa gwapong sundalong Aleman na nakatayo sa harap niya. Ngulit dahil alam niyang magkaaway ang kanilang bansa at ang Alemanya, nag-alinlangan si Helena sa biglaang pagmamahal na iyon. Lalo pang pinalala ng katotohanang tila hindi napapansin ng gwapong sundalo ang payak niyang anyo. Habang pinapanood ng sundalo na lumalayo, isang alon ng kawalang puwersa at pagkadismaya ang bumalot sa kanya. Ngulit sa halip na sumuko, ibinuhos ni Helena ang lahat ng kanyang pagkadismaya sa pagtulak ng sasakyan ng mas may lakas at tiyaga. Ilang gabi ang lumipas at muling bigla ang lumitaw sa harap niya ang parehong gwapong sundalo. Tila naaalala ni Helena siya bilang babaeng tumulong sa pagtulak ng sasakyan. Pagpasok ng sundalo sa silid, agad na inayos ni Helena ang kanyang buhok at makeup sa harap ng salamin. Sinusubukang ipakita ang kanyang pinakamahusay na anyo. Ngunit biglang nagsalita ang sundalo mula sa likuran niya. Dahan-dahan siyang lumingon at sa sandaling nagtagpo ang kanilang mga mata, tila pumasok din siya sa puso ng sundalo. Sa mga sumunod na araw, madalas makita ni Helena ang sundalo sa paligid niya. Ngulit bago pa man niya maisip na may mangyayari sa pagitan nila, narinig niya mula sa iba na aalis na ang sundalo sa ospital upang magtrabaho sa isang concentration camp. Matapos ang mahabang pag-iisip at dahil sa kanyang malawak na pangangasiwa, gumawa siya ng malaking desisyon. Sa kabila ng pagtutulog ng kanyang pamilya, buong tapang siyang nag-apply na magtrabaho sa concentration camp. At dahil sa pag-ibig, napunta si Helena sa impyernong lugar na iyon, ang concentration camp. Pagpasok pa lang sa tarangkahan, nasilayan niya ang mga sundalong Aleman na pinapatay ang mga bilanggong Hudyo. Mga barbed wire sa paligid, payat na mga bilanggo, at ang nakakayukuyo pang pakiramdam ng lungkot at takot. Iyan ang unang impresyon ni Helena sa kampo. Ngunit wala siyang pakialam, nandito siya para sundan ang kanyang pag-ibig. Dahan-dahang nilapitan ni Helena ang Aleman na opisyal na namumuno sa kampo, dala ang kanyang maleta. Maikling ipinakilala sa kanya ng malamig na opisyal ang iba't ibang bahagi ng kampo. Sa isang matapang na tinig, binalaan siya na manatili sa kanyang itinalagang lugar at huwag lumigaw dahil hindi siya patatawarin kung lalabag. Sa buong paliwanag, hindi man lang siya pinansin ng opisyal. Lumipas ang mga araw sa kampo, ngunit hindi pa rin niya nakakasalubong ang sundalo na hinahangaan niya. Hanggang sa isang hapon, may biglang sumabog sa likuran niya. Dahan-dahang lumingon, nakita niya ang mga bilanggo na tumatakbong nag-aalimpuyok. Bago pa man siya makaresponde, may isa pang malakas na pagsabog. Nang itingala niya, nasilayan ang mga eroplano na dumadagundong sa kalangitan. Tuluyang napatigil si Helena sa takot. Nasa estado ng pagkahilo, naglakad siya pabalik sa kanyang silid trabaho at isang bomba ang sumabog malapit sa kanya. Sa swerte, nakaligtas siyang walang sugat. Ilang sandali lamang, ang kanyang lugar ng trabaho ay naging gulo at gumuho. Dahil sa unang karanasan sa ganitong lagim, naglakad si Helena sa kampo na parang walang kaluluwa. Sa huli, dinala siya ng isang mabait na sundalong Aleman sa air raid shelter. Dito niya nakilala ang sundalo na hinahangaan niya. Tila bago rin sa digmaan, naupo siya sa tabi ni Helena na may blankong ekspresyon at naninginig ng mga kamay habang sumasabog ang mga bomba sa labas. Sinamantala ni Helena ang pagkakataon
at mahinahong hinawakan ang kanyang kamay sa paraang nagpapakita ng aliw. Dito nagsimula ang kanilang unang malapit na kontakto. Di naglaon, nasilayan ni Helena ang isang bilanggo na nagnanakaw ng bote ng gamot. Agad niyang pinilit na ibalik ito sa mesa at binalaan na ipagbibigay alam niya sa mga gwardya. Ngulit nakiusap ang bilanggo. Sinasabi na plano niyang tumakas sa gabing iyon at kailangan ng gamot para sa kanyang karamdaman sa biyahe. Nang marinig ito, sandaling hindi alam ni Helena ang gagawin. Humingi ang bilanggo na huwag niyang isara ang pinto ng ward sa gabing iyon upang matulungan siyang makatakas. Nangako siyang gagawin itong parang pinilit lang na mabuksan ang pinto at hindi madadawit si Helena. Habang nag-aalinlangan si Helena, pumasok ang dalawang sundalong Aleman kasama ang isang sugatang lalaki. Agad siyang bumalik sa realidad at sinabi sa bilanggo na pagpapanggap siyang walang narinig. Umalis siya sa silid. Ngunit sa gabing iyon, muling nag-aalinlangan ang kanyang mabuting puso. Matapos ng mahabang pag-iisip, sa huli, pinili niya talagang tulungan ang bilanggong tumatakas. Pagsikat ng araw, nagising si Helena dahil sa mga alarma. Nang bumaba siya sa labas, nakita niyang nagtitipon-tipon ng mga sundalong Aleman. Dito niya nalaman na naghahanda silang habulin ang bilanggong nakatakas. Tuluyang natataranta si Helena. Natatakot na baka madawit siya kung mahuli ang bilanggo. Sa sandaling iyon nasilayan niya ang sundalo na hinahangaan niya, si Johannes. Nang malaman niyang si Johannes ang namumuno sa misyon, nakiusap siya na payagang makiisa sa paghahabol. Ipinaliwanag niya na bilang nurse, maaari niyang tulungan kung may masusugatang sundalo. Dahil may naaramdaman din si Johannes para sa kanya, agad siyang pumayag. At ganoon, sinimulan ni Helena ang misyon kasama ang minamahal niyang si Johannes. Ilang sandali pa natabunan ng kanilang daraanan ng mga sundalo. Ipinaliwanag sa kanila ng mga sundalo na may mga mina sa lugar na inilagay ng mga partisan at hindi muna madadaanan. Wala silang ibang magawa kundi bumaba at maghintay na malinis ang mina. Sinamantala ni Helena ang pagkakataon at tinanong si Johannes kung maaari niyang palayain ang bilanggo. Sa gulat niya, matatag na sumagot si Johannes na tungkulin niya ito at hindi niya pwede. Biglang sumulpot ang mga eroplano ng Soviet sa kalangitan, naglunsad ng malakas na pambobomba. Ang mga tropang Soviet na nakatago sa paligid ay nagsimulang magpaputok ng mga patalim na bala. Sa kaguluhan, pinangunahan ni Johannes si Helena sa kanilang desperadong pagtakas. Nagkubli sila sa likod ng isang truck, mahigpit ang pagkakahawak sa isa't isa. Sa sandaling iyon nawala ang takot ni Helena at napalitan ito ng labis na kalagiyahan. Dahil sa kalamangan ng Soviet, nagkaroon ng malaking pagkalugi ang mga Aleman at nagsimulang umatras. Pinangunahan ni Johannes si Helena sa isang desperadong pagtalon sa maliit na ilog, dumaan sa tubig habang lumilipad ang mga bala. Sa kabutihang palad, nakatakas sila sa digmaan. Lalo pang tumibay ang kanilang relasyon matapos ang karanasang iyon. Kinabukasan nagsimulang lumakad pabalik patungong kampo. Hindi pa sila kalayuan, napadaan sila sa isang abandonadong kahoy na kubo. Sinipa ni Helena ang pinto at sinabi na pagod na siyang magpatuloy. Sa totoo lang, gusto niyang ng mas maraming oras kasama si Johannes. Nanatili sila sa kubo mula umaga hanggang dapit hapon. Ngunit sa buong panahong iyon, nakahiga si Johannes sa kama na nakatalikod kay Helena. Umupo si Helena malapit sa kalan. Tahimik siyang pinagmamasdan siya. Lumipas ang buong araw at sa pagtatapos ng gabi, nagising din si Johannes dahil sa gutom. Matapos isang araw ng katahimikan, nagsimulang mag-usap ang dalawa. Sa halip na agad bumalik sa kampo, ilang araw silang nanatili sa abandonadong kubo. Lubos na umusbong ang kanilang pagmamahalan. Nakatira sila sa gubat na tila wala na ang digmaan sa labas. Isang araw biglang may putok ng baril mula sa kagubatan. Napagtanto ni Helena na maaaring may tinatago ang kamera ni Johannes. Hindi niya ito pinapahiram at seryoso ito kapag nabanggit. Nang umalis si Johannes upang kumuha ng tubig, agad na nagtuon si Helena sa kamera. Pagkatapos ng sandaling pag-aalinlangan, lumapit siya at binuksan ito. Ang nasilayan niya ay nagdulot ng takot at pangamba.
May mga litrato ng isang babaeng hindi niya kilala at mga marahas na larawan ng mga sundalong Aleman na pumapatay sa mga bilanggo. Hindi makapaniwala si Helena na ang minamahal niyang si Johannes ay parehong mapanlinlang na kasintahan at pumatay. Galit na itinapon ni Helena ang mga larawan sa kalan at sinunog ito. Bigla, bumalik si Johannes na naalala niyang nakalimutan ang kanyang kamera. Nang makita ang bukas na kahon ng kamera, naunawaan niya ang lahat. Galit na tinanong niya kung bakit hinawakan ni Helena ang kanyang kamera. Nagagalit, isinuksok niya ang kanyang uniforme at naghanda ng dalhin si Helena pabalik sa kampo. Ngunit hinadlangan siya ni Helena at humingi ng paliwanag. Bago pa man makasagot si Johannes, biglang sumabog ang putok mula sa mga palumpong. Agad niyang hinawakan si Helena at magkasabay silang tumakas mula sa kubo. Lumabas na pala ang kubo ay pag-aari ng mga ngaso. Nang makita nilang sinakop ito ng mga sundalong Aleman, pinaputukan nila ito upang takutin ang mga ito at paalisin. Pagbalik sa kampo, ilang araw na hindi nag-usap si Helena at Johannes. Hinintay ni Helena na ipaliwanag niya ang mga litrato, ngunit hindi siya dumating. Isang hapon, narinig ni Helena ang gulo sa labas. Agad siyang lumabas at nasilayan isang babaeng napapaligiran ng mga sundalong Aleman, umiiyak sa takot. Nagmadali si Helena upang tanungin kung ano ang nangyayari, ngunit mariing sinabi sa kanya ng Aleman na opisyal na huwag na lang makialam at ituon ang sarili sa tungkulin. Wala nang magawa si Helena kung di bumalik sa kanyang gawain at umalis. Dati, lubos na nakatuon si Helena sa kanyang pag-ibig. Halos walang pakialam sa nangyayari sa concentration camp. Ngayon, nang medyo nakapagpahinga ang kanyang damdamin, sinimulan niyang maingat na obserbahan at tuklasin ang mga lihim ng kampo. Napansin niya na maraming bilanggo ang araw-araw pumapasok sa isang misteryosong gusali, isang lugar na ipinagbabawal sa sinuman na walang permit. Hindi pinansin ang pagbabawal, sinamantala niya ang pagkakataon at palihim na sumilip sa likurang bintana ng gusali. Sa pagtingin, tanging mga tambak ng damit lamang ang kanyang nasilayan. Walang iba pang makikita. Kinabukasan, direkta niyang tinanong ang babaeng doktor na Aleman na nagtatrabaho sa misteryosong gusali. Ano po ba talaga ang ginagawa ninyo dito araw-araw? Matagal na nanahimik ang doktor bago lamang sumagot ng payak. Ito ang aking tungkulin. Napansin ni Helena ang mga luha sa gilid ng mata ng doktor. Mula noon, madalas lihim na pinagmamasdan ni Helena ang doktor. Natuklasan niyang madalas itong umiiyak sa pribado. Kahit sa mga masayang selebrasyon at sabay na kumakanta ng masiglang kanta, ang mukha nito ay puno ng luha, nagpapakilala ng matinding pighati at kawalang pag-asa na tila nakakulong sa napakalaking pagdurusa. Ilang gabi ang lumipas, nagpasya ang babaeng doktor na tapusin ang kanyang buhay sa pamamagitan ng lason. Dahil dito, inatasan si Helena na ipagpatuloy ang tungkulin ng doktor. At sa wakas nagkaroon siya ng pagkakataon na pumasok sa misteryosong gusali at tuklasin ang katotohanan. Lumabas na ang mga Aleman ay nagsasagawa ng iba't ibang medikal na eksperimento sa mga bilanggo. Bagamat nagulat at naiinis si Helena sa mga eksperimento sa tao, bilang walang kapangyarihan, wala siyang magawa kundi sumunod sa utos at ipagpatuloy ang gawain. Pagkalipas ng ilang araw ng malamig na katahimikan, lumapit si Helena kay Johannes. Sinabi niya ang lahat ng kanyang nakita sa loob ng misteryosong gusali. Inaasahan niyang magagalit si Johannes tulad niya, ngunit sa gulat niya, alam na pala ni Johannes ang lahat. Ibinahagi pa niya ang mas nakakatakot na mga katotohanan. Dahil nagtatrabaho si Johannes bilang army photographer, madalas siyang sumama sa mga tropang Aleman, nagdodokumento ng maraming madidilim na lihim na hindi pwedeng malaman ng mundo. Ang masaksihan ng walang bilang na malulupit na masakre ay labis na nakaapekto sa mabait na si Johannes, dahilan upang magdusa siya sa kondisyon na nanginginig ang buong katawan at palaging nanginginig ang mga kamay. Ang mga litrato na nakita ni Helena sa kubo ay lihim na ebidensya na itinatago ni Johannes na nagdodokumento sa mga karumaldumal na ginawa ng mga Aleman. At ang babae na nasa isa sa mga litrato ay ang kanyang unang pag-ibig, isang batang Hudyo na naaresto at kalaunan ay namatay sa concentration camp. Matapos marinig ang pagkukwento ni Johannes,
Dahan-dahan itinaas ni Helena ang kanyang ulo at naisip na marahil ngayon lamang niya tunay na naiintindihan ang lalaking sa harap niya. Pagsikat ng araw kinabukasan, nakatanggap si Johannes ng agarang utos at inilipat sa ibang lugar. Mabilis na naunawaan ni Helena na sa gitna ng kaguluhan ng digmaan, maaring ito na ang kanilang huling paalam. Ngunit pareho silang maliit at walang kapangyarihan sa agos ng kasaysayan. Ang kanilang kapalaran ay wala na sa kanilang mga kamay. Walang magawa si Helena kundi panoorin si Johannes na umalis. Sa pagkawala niya, tila naging dambuhalang bilangguan ng kampo, nagdudulot ng walang katapusang pighati kay Helena. Nagpasya siyang lumapit sa Aleman na opisyal, humiling ng pahintulot na lisanin ng kampo. Binigyan siya ng opisyal ng isang basong alak at pinasalamatan siya sa kanyang ambag sa Ikatlong Reich. Inisip ni Helena na ito na ang kanyang paalam sa pamamagitan ng toast. Mulit sa kabiguan niya, sinabi sa kanya ng opisyal, lumalaban na ang digmaan kontra sa Alemanya. Ngayon, higit kailanman, kailangan natin ang pagsisikap ng lahat. Hindi ko hahayaan na umalis ang sinumang kapakipakinabang sa kampo na ito, kabilang ang aking sarili. Dito tuluyang naunawaan ni Helena na mula nang magboluntaryo siyang magtrabaho dito, siya'y nakulong na sa isang di nakikitang sapot. Kung aalis siya ngayon, kailangan nang matapos ang digmaan o siya'y magiging walang silbing bangkay. Walang magawa, ipinagpatuloy ni Helena araw-araw ang mararahas na eksperimento ng mga Aleman, pinapahirapan ng kawalan ng pag-asa sa mukha ng mga bilanggo. Paulit-ulit, kinukuha niya ang mga litrato na kinunan ni Johannes. Inaalala ang matatamis nilang sandali sa kubo. Bagamat ilang maikling araw lamang ang kanilang ginugol doon, ang mga alaala ay nagbibigay kay Helena ng lakas upang magpatuloy. Araw-araw, may bagong dumarating na bilanggo. Araw-araw, may buhay na nagtatapos. Unti-unting lumilipas ang oras sa masakit na paghihintay ni Helena. Isang araw, sa mga bilanggo na nakatakdang gamitin sa medikal na eksperimento, biglang nasilayan niya ang isang babae, ina ng kanyang matalik na kaibigan. Agad na lumapit si Helena sa opisyal ng Aleman, nakiusap na ipakita ang awa at palayain ng ina ng kanyang kaibigan. Ngulit na natiling malamig ang puso ng opisyal. Sa huli, kahit na may pag-aalangan, pumayag siyang huwag gamitin ng ina ng kaibigan ni Helena sa eksperimento. Bagamat hindi niya lubos na iligtas, nakapagbigay siya ng kaunting panahon para sa babae. 3 buwan nang lumipas. Isang hapon, nakatanggap ang opisyal ng agarang utos. Bumagsak na ang mga frontline, linisin ang kampo. Ang linisin ay nangangahulugang sunugin lahat ng dokumento, patayin lahat ng bilanggo, at sirain ang lahat ng ebidensya. Nagkaroon ng matinding kaguluhan sa kampo. Hindi na lihim ang gawain, nagsimulang malayang pumatay ang mga Aleman sa mga bilanggo. Mabilis na nababawasan ang kanilang bilang araw at gabi. Puno ng putukan at iyakang paligid, namamayani ang kaguluhan. Sa pananood ng karumaldumal na tanawin, nanahimik si Helena. Upang maproteksyonan ng ina ng kanyang kaibigan, lihim niya itong itinago sa interrogation room, isa sa pinakamaligtas na lugar, bihirang gamitin ng mga Aleman. Dahil sa gulo, palihim na pumasok si Helena sa opisina ng Aleman. Nakita niya dati kung saan itinatago ang susi ng safe at ngayon, plano niyang nakawin ang mga sensitibong dokumento at research data. Ngunit bago pa man niya mabuksan ang safe, may narinig siyang mga yapag. Sa takot, agad niyang ibinalik ang mga file, isinara ang safe at itinago ang susi sa kanyang katawan. Umupo siya sa mesa, nagpapanggap na naghihintay upang i-report sa opisyal. Ngunit agad na nagtanong ang mapanuring opisyal. Hinihingi ang susi ng safe. Natakot si Helena sa loob, ngunit pinilit niyang sabihin na hindi niya nakita ang anumang susi. Hindi na nagsalita pa ang opisyal at inutos sa kanyang mga tauhan na suriin ang safe. Nang ibalita nilang nawawala ang susi, hinampas ng opisyal si Helena sa mukha. Ang hampas na iyon ang nagmulat ng tapang na matagal nang nakatago sa puso ni Helena. Sa unang pagkakataon, malakas niyang sinumpa ang opisyal bilang isang mamamatay tao, isang demonyo. Pinagsisihan niya ang pagtulong sa pagpapatupad ng mga kakilakilabot na eksperimento at isinumpa siya sa impyerno magpakailanman. Ngunit kahit gaano pa nagalit si Helena, patuloy ang pagpatay sa kampo.
Pinangunahan siya sa publiko sa interrogation room dahil sa pagtatangkang nakawin ng mga lihim ng Estado at pagtulong sa pagtakas ng bilanggo. Sa panahong iyon, napansin ng mga Aleman na may nawawalang bilanggo, ina ng kaibigan ni Helena. Sigurado ang opisyal na kasangkot si Helena. Sinabi niya, "Ihayag mo ang kinaroroonan ng bilanggo at lahat ay mapapatawad." Ngunit kahit anong pangako ang ibigay, tumanggi si Helena magsalita. Mula sa pagiging nurse na namamahala sa mga bilanggo, ngayoy isa na lang siyang bilanggong nakatadda na sa kamatayan. Nawalan na rin siya ng kanyang mahal na mahabang buhok. Upang pilitin siyang isiwala ang kinaroroonan ng bilanggo, ipinadala siya sa interrogation room. Dito rin niya nalaman mula sa opisyal na nawasak ng mga Soviet ang unit ni Johannes. Ang balitang iyon ay sumira sa kanya. Ang huling ningas ng pag-asa ay nagsimulang mawala. Sa puntong ito, nagmamadali na ang mga Aleman na linisin ang natitirang bilanggo. Walang gwardya ang interrogation room at naruroon pa rin ang bilanggo na itinago ni Helena. Sa pagkakataong iyon, lumabas ang babae at dali-daling iniligtas si Helena. Magkasama silang tumakas sa silid. Bago umalis, palihim na pumasok si Helena sa opisina ng opisyal isang huling beses at nakawi ng isang pistola. Dahil abala ang mga Aleman sa kanilang cleanup, perpektong pagkakataon nito para sa dalawa na makatakas. Nagtago sila sa loob ng truck sa gitna ng mga body bag. Nang makarating ang truck sa lugar ng libingan, tumalon sila palabas at sa hindi inaasahan ng mga Aleman, pinatay ang mga ito at nakatakas mula sa kampong basa sa dugo. Pagkatapos nito, nagpahayag ng paalam si Helena sa kanyang kasama at patuloy mag-isa patungo sa lambak. Gusto niyang bumalik sa kubo kung saan siya at si Johannes minsang nanatili, ang kanilang pinakamasayang alaala. Nangako sila noon kung sakaling maghiwalay, doon sila muling magkikita. Bagamat sinabi ng opisyal na nawasak ng Soviet ang unit ni Johannes, naniniwala pa rin si Helena na buhay siya. Pagkatapos ng mahabang paglalakbay, narating niya ang kubo. Ngulit sa loob, nagulat siyang makita ang mga ngaso, ang taong minsang pinaputukan sila. Nang marinig ng mga ngaso ang plano ni Helena na maghintay kay Johannes, naantig siya sa katapatan at pagmamahal ng babae. Ipinagkaloob niya ang kubo kay Helena, iniwan ng pagkain at kahit ang kanyang rifle. At ganon, naghintay si Helena. Araw-araw, halo ang pag-asa at lungkot. Minsan ay natatakot siyang baka talaga namang nawala si Johannes. Ngunit patuloy siyang nagbigay lakas sa sarili, mahigpit na humahawak sa pag-asa. Tumanggi siyang umalis para kumain, natatakot na mamiss siya kung darating si Johannes. Sa kaloob-looban, unti-unti niyang pinaniniwalaan ang pinakamalalang posibilidad. Dahil sa gutom, halos mawalan na siya ng malay at unti-unting nanlalaho ang isip hanggang biglang may pumasok sa pinto. Sa ulap ng pagkalito, nasilayan niya si Johannes. Nagtagpo ang kanilang mga mata sa tahimik na sandali. Pagkaraan ng ilang saglit, malumanay na sinabi ni Johannes, "Bumalik na ako." Tumulo ang mga luha mula sa mga mata ni Helena, isang damdamin na walang makakaintindi maliban sa mga nakaranas nito. At dito nagtatapos ang pelikula mga ka-recap. Kung nagustuhan nyo ka-recap ang movie recap natin ngayon, ay inaanyayahan kita na mag-subscribe at pakipindot na din ang notification bell para palagi kang updated sa mga susunod naming videos. Maraming salamat sa panonood. Hanggang sa muli!